Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. This afternoon, we will tackle Ephesians chapter 6, verse 12, upang malaman or masaliksik natin kung ano nga ba ang hindi natin nakikita sa likod ng mga kaguluhan o pag-aaway, kung sino ang tunay na kaaway at kung paano natin ito lalabanan o kung paano tayo tutugon sa mga kaguluhang ito. Atin pong basahin sa English Standard Version. For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Basahin rin po natin sa AMP upang mas mapalawak. For our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural places. Upang maliwanag po, atin din pong basahin sa Tagalog. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Marahil marami sa atin ang humarap at humaharap sa mga pakikipagtalo na humahantong sa balitaktakan upang maipakita kung sino ang tunay na palaban sa hindi. Ang iba'y umaabot pa sa korte at ang iba na may brutalan o pisikalan. Ngunit ang tanong ay, tao nga ba ang tunay nating kaaway? Ulit, tao nga ba ang tunay nating kaaway? For our information, maging ang ating Panginoong Hesukristo ay humarap sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang ikinaganda po ay hindi niya ginawa ang katulad sa natural na pagtugon ng mga tao tulad natin. Upang maunawaan natin, ating umpisahan sa panahong when Jesus was tempted by the devil in the wilderness, na ating mababasa sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Dito ay ipinapakitang si Jesus mismo ay sinubok ng dyablo, na kadalasan ring nararanasan ng mga tao. Ang nakakamangha po rito ay tumugon siya sa pagsasabi ng ayon sa nasusulat. Ibig sabihin ay ginamit niya ang salita ng Diyos upang mapaglabanan ang tukso ng dyablo. Ito po ang dapat nating matutunan, mga kapatid. Sa kabila ng pagtukso sa kanya ng dyablo, ay hindi siya nagpatinag sa mga bulong-bulong na ito. Para na rin po sa karagdagang kaalaman, marahil siya'y sinubok dahil matapos ang panunuksong ito'y umpisa naman ng kanyang pagmeministeryo. Upang ito'y mapatutuhanan ay mababasa natin to sa Matthew chapter 4 verses 12 to 17. Sa ESV ito'y pinamagatang Jesus begins His ministry. Maliwanag na malaki ang kanyang ginampanan. Kaya naman ang dyablo ay gumawa ng paraan para siya'y tuksuhin. Ngunit praise God dahil hindi nagpatinag ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawang punto po ay, Jesus was betrayed by Judas and
denied by Peter 3 times. Mababasa po natin ito sa Matthew chapter 26 verses 14 to 16 and Matthew chapter 26 verses 69 to 75. Maliwanag rito na si Jesus ay trinidor. Take note, trinidor. Ipinagpalit sa 30 pieces of silver at ipinagkaila hindi lang isang beses, kundi 3 beses na maaaring magdulot ng labis na pagkagalit kung ito'y sa normal na tao. Talagang magagalit ka kapag trinidor, idinanyay ka isang beses, hindi 3 beses ginawa sa yun. Talagang magagalit ka. Ngunit dito po ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po na galit. Hindi niya ito ininda at hindi niya ginawang sumbatan ang kanyang mga disipulo dahil sa una pa lang ay alam na ng ating Panginoong Hesukristo na ito'y mangyayari. At naging kalmado lang siya at tahimik. And the third one is Jesus was persecuted and mocked. Sa umpisa pa lang ng ministeryo ng ating Panginoon ay inusig na siya ng mga Saduseyo at Pariseyo. Ito ay hindi na po maipagkakaila. Ngunit sa karagdagang persecution po ay ating idagdag rito ang the time when the crowds chooses Barabbas rather than Jesus. And when the governor asked them kung anong gagawin nila kay Jesus, they all said, "Let him be crucified." Ipako sa krus kahit na wala namang mabigat na kasalanan ang ating Panginoon. Idagdag pa riyan noong siya'y pinagtawanan at koronahan ng koronang tinik o crown of thorns. Napakasakit kung ating iisipin na dahil lamang sa pagpapahayag niya ng katotohanan ay ganoon pa ang naging balik sa kanya. At kung tutuusin ay kayang-kayang ipaglaban ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili, maging ang karapatan na walang ginawang masama. Dahil wala naman po talagang ginawang masama ang ating Panginoon. Pero ganoon po ang naging balik sa Kanya. Ang pahirapan, ang piliin si Barabbas kaysa sa Kanya. Ngunit mas pinili na lamang na manahimik at tanggapin ng ating Panginoon kung ano ang nais ng mga tao na gawin sa Kanya. Open arms niyang tinanggap lahat ng mga ito. And lastly, Jesus was crucified. At ito na nga po ang pinili ng mga tao. Ang maipako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Bago po ito mangyari ay napakahirap pa po ng kanyang pinagdaanan. Hindi po instant na pinagdesisyonan na ipako sa krus ay pinako agad. Hindi po. Bagkus ay pinahirapan pa siya. Ipinapasan ang pagkabigat-bigat na krus. At habang bitbit niya ay hinahampas-hampas pa siya na dahilan upang magkanda sugat-sugat ang ating Panginoon, magkalatay, magsitulo ang kanyang banal na dugo. Sa kabila ng hirap at sakit, instead na siya'y magsalita ng masama sa harap ng maraming tao, o lumaban sa mga nang-alipusta, lumaban sa mga nanghahampas sa kanya, ay nagawa pa rin niyang hingian sila ng tawad. And Jesus said, "Father, forgive them,
for they know not what they do. Na ating mababasa sa Luke chapter 23, verse 34. Mga salitang kadalasan ay hindi natin magawang masabi dahil mas nangunguna ang galit at hinanakit sa ating puso. Just imagine, lahat ng paghihirap na ito, lahat ng hampas, lahat ng pangungutya sa Kanya, ay hindi niya nilabanan na katulad sa ating paglaban. Bagkus ay tinanggap niya ito para kanino? Para saan? Para sa ating mga tao. Anong dahilan? Upang tayo'y maligtas at magkaroon muli ng relasyon sa ating Diyos Ama. Kung iisipin po natin ang naging buhay ng ating Panginoong Hesus, ay napakahirap. Hindi po para sa sarili niya lamang, kundi para sa buong mundo. Nagaya nga po ng nabanggit sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak na si Jesus, upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. So question, upon these 4 points or example, do we realize now how our Lord Jesus fights His battle and the attack of the enemy? Or in other words, ano ang koneksyon ng apat na ito? Jesus was tempted, Jesus was betrayed and denied, Jesus was persecuted and mocked, and Jesus was crucified. Ano ang koneksyon ng apat na ito sa ating verse ngayong hapon? Ephesians chapter 6, verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Malinaw na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo ang napakagandang halimbawa patungkol sa tamang pakikipaglaban. Take note, tamang pakikipaglaban. He fights temptation, betrayal, and persecution in unusual way. Hindi siya nakipagbuno ng salitaan, bagkus ay nanahimik na lamang. At kung ating matatandaan, kinaharap niya ito sa pananalangin ng mataimtim sa Getsemani, bago kaharapin ang paghihirap, ang pagpako sa Kanya sa krus. So ipinapaalala lamang sa atin sa pangyayaring ito na hindi lahat ng laban, kaguluhan o pag-aaway ay pinapatulan physically or verbally. Let us choose our battles wisely. Choosing our battles wisely means to be selective of the problems, arguments, and confrontations that we get involved in. Instead of fighting every problem or the people that we hate, we rather save our time only for the things that matter. Tandaan natin mga kapatid, lalong-lalo na kapag tayo'y mga ganap na Kristiyano, nais ko lamang na ipaalala at ipaunawa, gaya na rin sa naging conviction sa akin ng mensaheng ito, na ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid ang tunay nating kalaban. Hindi ang tao. Ulitin ko po, hindi ang tao.
Sila'y ginagamit lamang ng kadilimang umiiral upang tayo'y subukin, tayo'y tuksuhin kung hanggang saan nga ba ang ating kaalaman tungkol sa mga bagay na ito at kung hanggang saan nga ba ang ating pananampalataya. So to sum it up, instead of arguing or fighting in a fleshly way, we should kneel down and pray, knowing that our battle is spiritual. And one important thing that is stated here in this chapter is to put on the whole armor of God for us to be ready in season or out of season. To God be all the glory.